Guys, tapos na po ang duty and this is the Alhambra Mall. So magsisimba po kami ngayon. Bye bye ate. And then maghihintay kami ng bus, sasakay kami ng bus. Joy, hello, ang aking madam. Ako po yung sekretary niya. May atinan po kaming meeting sa Malacanang. Dapat doon ka, mamabata. Halika na. Yung red tayo. Kasi yung dapat di mo sa inista. Bubunggo ka ng Wala tayong upuan. Umupo ka na. Hi guys! Papunta na po kami sa simbahan. Ay, busog na busog habang naglalakad. May I see? Tiyan ko, lumaki. Tiyan ba yan? Paano na yung talaga? O, saan ang tiyan ko? So guys, bago pala kayo magsisimba, magre-register pa kayo para bago makapasok sa simbahan. Kasi kailangan hindi masyadong puno. Tapos may social distance. Inihingal ako. So ituturo ko sa inyo kung paano mag-register doon. Walking lang. Joy! Hinihigil ako. Naman alam natin kung ano ang kasal. Kasi iba-iba ho ang uri ng kasal. Meron tayong tinatawag na sakramento at isa sa mga sakramento ay ang kasal. Sa mga Katoliko po, tayo lang naman talaga ang merong sacraments, na tinatawag. Meron ding kasal sa West, yung tinatawag nating civil wedding. Unahan po natin ang sakramento ng kasal. Ayan. Kasi ang sakramento ng kasal po ay kaya naging sakramento po ito, si Kristo po ang nagtatag nito. This is a God's plan. Na kaya kailangan ay palaguin o pagyabungin at protektahan ang sakramentong ito. Yun po ang ibig sabihin. Kaya yung mga pagbasa ko, ito ba narinig natin? Kaya sabi dito, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, sila'y magiging isa. At ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng... Diba alam natin? Pero bakit ang dami ngayong nangyayaring hiwalayan? Yung tinatawag natin dysfunctional families. Kasi pag dysfunctional families, ibig sabihin broken families. Ayokong tanungin kung sino mga bunga ng broken families. I don't like to hear that. Ayokong marinig yun Kasi hindi ho kami bunga ng ng pamilyang nasira. Pero ganun talaga Let us accept that. Marital problems is present. Yung problema na mag-asawa, present po yan. Kasi wala akong perfect na mag-asawa. Wala akong perfect na mag-asawa. At wala rin perfect na pamilya. Kasi may mga kahinaan tayo Let us accept that.
May mga kahinaan at mga weaknesses at mga marupok talaga ang tao. Pero dapat kapag pumasok tayo o kayo sa sakramento ng kasal, dapat pinapahalagahan po natin yan. Di ba? Ano ba sinabi doon sa kasal? Nung kayo ikasal, sino yung kinasal dito? Siyempre, walang magtataas ang kamay. Matatanong sila. Ano sinabi niya nung kayo ikasal? Sa hirap at sa karamdaman at kalusugan. English ba kayo nung kinasal? Sige, Englishin natin. In richer and in poorer, in sickness and in health, till death. Yan. Ganun ba nangyayari? Hanggang kamatayan ba? O nagpapatayan kayo? Wala eh. Kasi ganun po talaga yun eh. Kasi kaya yung iba siguro ay nang pumasok sa sakramento ng kasal kasi may mga ganung mga salita. Ay hindi po. Kailangan ng pagsasama ay hanggang kamatayan, sabi nga. No? So yun po ang ibig sabihin nun. Kaya alam nyo kung bakit. Kasi kailangan, kung magkaroon kayo ng problema as mag-asawa, kailangan i-resolve nyo ito mutually. Ibig sabihin, nagkakasundo kayo for the better. Ang problema nga po, nagre-resort ang mag-asawa kapag may problema, may away, ay hiwalay. Sa Catholic po, wala akong divorce until now. Malinaw po yan, ha? Magkaiba po yung separation ngayon, no, na sinasabi. Pag legal, no, yung tinatawag na divorce, so ito yung binanggit dito sa Ebanghelyo, hindi po natin pinapayagan hanggang ngayon. Pero may tinatawag tayo, annulment or legal separation. Ayaw po ng Diyos mangyari yun. Kasi nga po, regalo ng Diyos po ang pag-aasawa. Lalo na po ang pamilya. Kasi di ba pag kayo ay pumasok sa pag-aasawa, bumubuo po kayo ng family. Di ba? Pamilya ang binubuo dito At napakahalaga po ng pamilya. These two institutions is very important sa society. Kaya kung hindi natin pahalagahan at bibigyan ng halaga, ng importansya, ano na mangyayari sa bansa o sa society? Kaya ito po yung challenge pag kayo pumasok sa pag-aasawa. Kasi ganito po kasi yan Ang pag-aasawa ay bokasyon. We know that, no? Tawag ng Diyos po yan. Kagaya po rin namin mga pare, tinawag kami. Hindi namin ginusto ito. Ang Diyos ang tumawag sa amin. Kayo rin po. Hindi ho kayo ang pumili sa mga asawa ninyo. Sino pumili? Ibig sabihin nyo, kapitbahay namin. Kasi sabi ng kaibigan ko, maganda yun. Pakasalan mo. Hindi po yun. It's a call from God. Malinaw po yun. Kapag kayo pumasok sa sakramento ng kasal, it's a call from God na kayo dapat tumugon. Kaya dapat kapag kayo pumasok sa pag-aasawa, nilalawakan ang pag-unawa, nilalawakan ang pagkamaawa, nilalawakan ninyo yung pagkakaintindi sa isa't isa. Kasi magkakaiba ho tayo Conference entitled Rise Up on Friday, 22nd of October. Please check the note. Sa kanya paglabas. Alin? Yeah.
Anak ko ka. Social.